Kamusta mga Kapinums TV? Sa panahon ngayon, parang araw-araw na mas sumihirap ang buhay. Patuloy lang sa pagtaas ang presyo ng bilihin, kaya minsan pakaramdam natin ay lumiliit ang halaga ng sahod. At kahit gaano kakasipag, parang kulang pa rin. Marami ang nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi, pero hirap pa rin makaipon. Hirap pa rin makaramdam ng ginhawa. Kaya naman natural lang na magtanong tayo, may pag-asa pa ba? May trabaho pa bang pwedeng magbigay ng mas maayos na kinabukasan para sa akin? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakaswerteng trabaho na malaki ang kita ngayon 2026. Hindi para mangarap lang, kundi para ipakita na may mga landas pa rin pwedeng tahakin kung handa kang magsikap, matuto at magtiwala sa proseso. Simulan na natin. Number 10. Virtual Assistant, Online Freelancer. Isa sa mga trabahong patuloy na sumisikat lalo na ngayong 2026 ay ang pagiging virtual assistant o online freelancer. Sa dami ng foreign businesses na mas pinipiling mag-outsource kaysa mag-hire ng on-site employees, naging paborito ang mga Pinoy dahil sa galing sa English, work ethic, at adaptability. Para sa mga baguhan, karaniwan lang nagsisimula ang kita sa humigit kumulang 20,000 pesos hanggang 40,000 pesos kada buwan, lalo na kung local clients o basic admin task pa lang ang hawak. Ngunit kapag nakakuha ng foreign client, lalo na mula sa US o Australia, ang sahod ay madalas nasa $600 hanggang $1,500 kada buwan, o katumbas ng 33,000 pesos hanggang 82,000 pesos. Kapag may specialized skills tulad ng social media management, bookkeeping o project coordination, hindi malabong umabot pa sa $2,000 o 110,000 pesos pataas buwan-buwan. Ang malaking biyaya ng trabahong ito ay ang work from home setup. Walang gastos sa biyahe at mas kontrolado ang oras. Pero may kapalit din ito. Walang fixed benefits at minsan hindi stable ang clients. May mga buwan na mataas ang kita. May mga buwan din kailangan mag-adjust. Hindi kailangan ng college degree para magsimula, pero kailangan ng tiyaga at disiplina. Maraming matagumpay na VA ang nagsimula sa mababang rate, pero unti-unting tumaas ang kita dahil sa experience at magandang feedback. Isang mahalagang tip, huwag habulin agad ang mataas na sahod. Unahin ang skills at credibility. Kusang susunod ang pera. Number 9. Financial Advisor, Insurance Consultant. Ang pagiging financial advisor o insurance consultant ay isa sa mga trabahong mukhang simple sa umpisa pero pwedeng maging napakalaki ng balik kapag nagtagal. Sa panahon ngayon na mas conscious na ang mga Pilipino sa insurance, investments at retirement, patuloy din tumataas ang demand sa ganitong propesyon. Sa simula, may mga advisor na kumikita lamang ng 15,000 pesos hanggang 25,000 pesos kada buwan bilang base pay. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kita. Dahil commission-based ang sistema, ang mga masipag at mahusay magbenta ay kayang umabot sa 50,000 pesos hanggang 150,000 pesos kada buwan. At ang mga top performers ay pumapalo sa 200,000 pesos pataas, lalo na kung malaki na ang client base at may renewals. Ang kagandahan ng trabahong ito ay wala itong income ceiling. Habang dumarami ang kliyente mo, dumarami rin ang passive income mula sa renewals. Ngunit hindi rin ito madali. Mataas ang pressure, maraming rejections, at may mga buwang halos walang benta. Hindi required ang mahabang formal education, pero mahalaga ang training, lisensya, at patuloy na pag-aaral. Higit sa lahat, mahalaga ang tiwala. Sa trabahong ito, reputasyon ang puhunan. Isang paalala lang, huwag pilitin ang benta. Ang long-term income ay nanggagaling sa tamang payo, hindi sa panandali ang komisyon. Number 8. Content creator, YouTuber, influencer, FB Reels creator. Kung dati ay hobby lang, sa 2026, ang content creation ay isa ng seryosong pinagkakakitaan. Ang social media ay naging digital marketplace at ang views, followers at engagement ay direktang nagiging pera. Para sa maliliit o nagsisimulang creators, ang kita ay karaniwang nasa 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos kada buwan mula sa ads at maliit na sponsorships. Kapag nakabuo na solid audience at malinaw na niche, umaabot ito sa 30,000 pesos hanggang 200,000 pesos kada buwan.
Ang mga malalaking creators na may brand deals, affiliates, at sariling produkto ay pwedeng kumita ng 300,000 pesos hanggang 1 million pesos pataas kada buwan. Hindi ito instant success. Kailangan ng consistency, creativity, at matibay na loob. May mga video na walang views. May mga panahong parang walang progress. Ngunit kapag pumatok, nag-viral, pwedeng magbago ang buhay sa loob lang ng ilang buwan. Walang required degree para rito. Pero malaki ang tulong ng kaalaman sa video editing, storytelling, at audience psychology. Mas mahalaga ang pagiging totoo kaysa perpekto. Tip lang para sa mga gustong pasukan ito. Pumili ng niche na kaya mong panindigan, kahit walang kita sa unang taon. Number 7. Data Analyst, Data Scientist. Habang patuloy na lumalaki ang data ng mga kumpanya, mas nagiging mahalaga ang mga taong kaya mag-interpret nito. Ang data analyst at data scientist ay kabilang sa mga profesyong tahimik pero mataas ang sahod. Sa Pilipinas, ang entry-level data analyst ay karaniwang kumikita ng 30,000 pesos hanggang 60,000 pesos kada buwan. Kapag may ilang taong experience at advanced skills, umaabot ito sa 80,000 pesos hanggang 150,000 pesos kada buwan. Para sa mga foreign clients o remote roles, may mga pumapalo sa 200,000 pesos pataas buwan-buwan. Hindi ito trabahong panglahat. Kailangan ng analytical thinking, patience, at technical skills tulad ng SQL, Python, at data visualization. Ngunit kapag nakuha mo na ang tamang kombinasyon ng skills, nagiging critical ka sa negosyo dahil ikaw ang tumutulong magdesisyon gamit ang datos, hindi hula. Ang downside ay ang matarik na learning curve. Pero para sa mga mahilig mag-analyze at mag-solve ng problems, sulit ang pagod. Isang practical na tip, kahit walang formal job experience, pwedeng magsimula sa personal data projects para makabuo ng portfolio. Number 6. IT professional, software engineer, AI specialist. Kung may isang larangan na halos siguradong may trabaho at mataas ang bayad sa 2026, ito ay ang IT at technology sector. Mula software development hanggang AI at cybersecurity, patuloy ang pangangailangan sa mga skilled professionals. Sa global market, ang mga junior software engineers ay karaniwang kumikita ng 40,000 US dollars hanggang 70,000 US dollars kada taon. Katumbas ng humigit kumulang 2,200,000 pesos hanggang 3,850,000 pesos. Ang mga may experience at specialization sa AI, cloud computing o cybersecurity ay umaabot sa 80,000 US dollars hanggang 150,000 US dollars kada taon o mahigit 4,400,000 pesos hanggang 8,300,000 pesos pataas. Hindi biro ang pagpasok sa larangang ito. Kailangan ng matinding pag-aaral at tuloy-tuloy na upskilling dahil mabilis magbago ang teknolohiya. May stress, lalo na kapag may deadlines o system issues. Ngunit kapalit nito ang mataas na sahod, job security, at madalas ay remote work setup. Isang mahalagang paalala, huwag matakot magsimula sa basic programming. Ang consistency ang tunay na susi sa mataas na kita sa IT. Number 5. Doctor, Medical Specialist. Hindi nawawala sa listahan ng mga matataas ang kita ang pagiging doktor, lalo na kapag umabot na sa specialization. Sa 2026, nananatiling isa ito sa mga pinaka-stable at respetadong propesyon, lalo na sa private practice at mga specialized fields tulad ng surgery, internal medicine, dermatology, at radiology. Sa simula, ang isang general practitioner sa Pilipinas ay karaniwang kumikita ng humigit kumulang 40,000 pesos hanggang 80,000 pesos kada buwan, lalo na kung hospital-based o clinic assistant pa lang. Ngunit kapag may sariling clinic na at may specialization, mabilis itong tumaas sa 120,000 pesos hanggang 300,000 pesos kada buwan. May mga senior specialist na umaabot pa sa 500,000 pesos pataas buwan-buwan, lalo na kung kilala na ang pangalan at puno ang schedule ng pasyente. Hindi biro ang mga pinagdaraanan ng mga doktor bago makarating dito. Karaniwan ay 10 hanggang 15 taon na pag-aaral at training, pre-med, med-proper, internship, residency at fellowship paminsan. Kasama rin dito ang puyat, pressure at emotional na pagod,
dahil buhay ng tao ang hawak mo. Pero kapalit nito ang long-term stability. Hindi nauubusan ng pasyente ang doktor at kahit may krisis o pandemya, kailangan pa rin ang serbisyong medikal. Isang mahalagang payo, piliin ang specialization hindi lang dahil mataas ang kita, kundi dahil kaya mong panindigan ang lifestyle at responsibilidad nito. Number 4. Seafarer, Marino, Officer Level. Tahimik pero malakas kumita. Ganito ilarawan ang maraming seafarers, lalo na ang nasa officer level. Sa 2026, nananatiling dollar earner ang industriya ng maritime at patuloy ang demand sa international shipping. Ang isang entry-level seafarer ay maaaring kumita ng humigit kumulang $800 hanggang $1,500 kada buwan o nasa 44,000 pesos hanggang 83,000 pesos. Ngunit kapag umangat na sa officer level tulad ng chief mate o captain, ang kita ay umaabot sa $4,000 hanggang $8,000 kada buwan, katumbas ng 220,000 pesos hanggang 440,000 pesos. May mga senior officers na lumalagpas pa rito. Depende sa shipping company at ruta. Oo, malaki ang kita, pero malaki rin ang sakripisyo. Ilang buwan kang malayo sa pamilya, limitado ang komunikasyon at delikado rin minsan ang trabaho. Hindi biro ang training at certifications na kailangan panatiliing updated. Karaniwan ay 4 hanggang 6 na taon ng pag-aaral at sea experience bago makuha ang mataas na ranggo. Hindi ito trabaho para sa lahat, pero para sa mga handang magsakripisyo, ang trabahong ito ay napakalaki ng balik. Practical tip, ang disiplina sa pera ang susi. Maraming seafarers ang malaki ang kinikita pero walang naipon dahil sa maling paggastos. Number 3. Real estate broker, property developer. Kung marunong ka magbenta, makipag-usap, at magbasa ng galaw ng merkado, ang real estate ay isa sa mga pinakaswerteng larangan sa 2026. Sa patuloy na pagdevelop ng mga lungsod, condos, at commercial spaces, malaki ang komisyon at tubo rito. Ang isang licensed real estate broker sa Pilipinas ay karaniwang kumikita ng 50,000 pesos hanggang 150,000 pesos kada buwan, depende sa dami ng benta. Ngunit sa malalaking deals, isang bentahan lang ay pwedeng magbigay ng 300,000 pesos hanggang 1 million pesos na komisyon. Para sa mga property developers, mas malaki pa ang potential profit lalo na sa land banking at commercial projects. Hindi rin ito madaling trabaho. May mga buwang walang benta, kailangan ng puhunan, marketing skills at tibay ng loob sa rejections. Hindi rin agad-agad ang kita. Minsan, inaabot ng buwan o taon bago magsara ang isang deal. Karaniwan ay kailangan ng lisensya at ilang buwan training. Pero ang tunay na puhunan dito ay connections at credibility. Isang mahalagang paalala, ang real estate ay hindi mabilisang yaman. Ang yumayaman dito ay yung marunong maghintay at maglaro ng long game. Number 2. Construction contractor, project developer. Isa sa mga pinakamainit na usapin sa 2026 ay ang infrastructure at construction projects sa Pilipinas. Dahil sa tuloy-tuloy na urban development at public-private projects, ang mga contractor at project developers ay kabilang sa mga pinakamalaki ang kinikita, pero kabilang din sa pinaka-risky. Ang isang maliit hanggang medium scale contractor ay maaaring kumita ng 150,000 pesos hanggang 500,000 pesos kada proyekto, habang ang mas malalaking developers ay umaabot sa 1 million pesos hanggang 5 million pesos pataas na kita sa isang matagumpay na proyekto. Kapag sunod-sunod ang projects at maayos ang pamamalakad, ang annual income ay pwedeng umabot sa 5 million pesos pataas. Pero hindi ito trabaho para sa mahinaang loob. Mataas ang risk, delayed payments, tumataas na materyales, labor issues, at legal problems. Maraming kontraktor ang nalulugi dahil sa maling costing at poor project management. Karaniwan ay kailangan ng engineering background o matinding field experience bago magtagumpay. Hindi sapat ang lakas ng loob, kailangan ng utak sa negosyo. Ang tip natin dito ay huwag pumasok sa project na hindi malinaw ang kontrata. Maraming nalulugi hindi dahil kulang sa sipag, kundi dahil kulang sa dokumento. At isa pang mahalagang tip, dapat ay marami kang koneksyon o kaya may kaibigang ang politiko para sure na sure ang success mo dito. Number 1. Negosyante, entrepreneur.
Sa lahat ng trabahong nabanggit, iisa lang ang tunay na walang income limit, ang pagiging negosyante. Sa 2026, habang patuloy na nagbabago ang ekonomiya, ang mga may sariling negosyo ang may pinakamalaking pagkakataong yumaman. Ang kita ng isang negosyante ay walang standard range. May mga nagsisimula na kumikita pa lang ng 30,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada buwan. Pero kapag lumaki ang negosyo, umaabot ito sa 300,000 pesos, 1 million pesos o kahit 10 million pesos pataas kada buwan. Depende sa industriya, skill at timing. Pero wag magpaloko sa success stories lang. Ang nasa likod ng pagiging entrepreneur ay stress, puyat, utang at risk ng failure. Maraming negosyo ang nagsasara sa unang 3 taon. Walang kasiguraduhan, walang fixed sweldo, at minsan ay zero ang kita. Ngunit para sa mga nagtagumpay, ang gantimpala ay kalayaan, oras, pera, at kontrol sa sariling direksyon. Hindi mo kailangan maging henyo, pero kailangan maging matatag at handang matuto sa pagkakamali. Isang mahalagang aral, ang tunay na swerteng negosyante ay hindi umaasa sa swerte. Umaasa siya sa tamang desisyon, tiyaga at tamang timing. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakaswerteng trabaho na malaki ang kita ngayon 2026. Sa huli, mahalagang tandaan na walang trabahong agad nagbibigay ng ginhawa. Lahat ng mataas ang kita ay may kapalit, oras, pagod, sakripisyo at minsan ay pagkabigo. Pero kung magsisikap ka, kung paghuhusayan mo ang pinili mong landas, at kung hindi ka sumusuko sa gitna ng hirap, mas malaki ang tsansang magbunga ang lahat ng iyon sa tamang panahon. Ang tanong natin ngayon, alin sa mga trabahong ito ang nakikita mong pwede mong maging simula ng mas maayos mong bukas? May alam ka bang trabaho na wala sa listahang ito? Kung meron ay i-comment mo na lang sa ibaba at pag-uusapan natin yan. Palaging tandaan, hindi basta-basta ang swerte. Kailangan mong maging present palagi at paghirapan iyon. Nang umayon sa iyo ang panahon at pagkakataon at doon mo palang masasabing sinwerte ka. Maraming salamat sa panonood mga Kapinoms TV. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.